ilang piling lugar. Kasi kung ganyan rin lang ang usapan, pangako nyo na makakapagbenta kami ng 100 pesos na baboy, 50 pesos na manok. Ganun din lang din ang formula. Magtinda ka ng mga 10 baboy sa isang lugar, bayaran mo yung baboy, benta mo ng 100. Di ba? Tapos nag-shadow boxing daw si Torre. Literal na shadow na. Tinuloy lang ni Torre kasi sang-ayon sa kanya, mahina umintindi kaya puring-puri si Torre. Ang dali kasing utuin ng mga loyalista. Pirmado ni John Vic travel permit ni Baste pero nanood pa rin si John Vic. Kaya nga hindi niya ba pagsabihan si Torre na, uy, nagpaalam sa akin niya, wala siya sa linggo, i-postpone mo muna. Yung ibang pulis, naka-civilian at naka-formation, sila sa Rizal Stadium, narinig ko dun sa vlog ni KPL, may nagsabing pulis yan. Try nyo pong i-watch yung vlog ni PL. Kaya tinuloy ang laban kunwari kasi isasama sa zona. Bakit hindi nyo sinama sa zona yung kay Trump? Pagtatagpo kay Trump, ang tagal niyong pinangarap yun di ba? Iiyak pa nga kami, sabi niyo iiyak pa kami dahil naimbitahan ni Donald Trump siya, di ba? Naimbitahan, kaya iiyak kami. Oh. Bakit hindi niyo sinama? Kayo naman talaga, oh. Di niya may pagmamalaki 1%. Bakit hindi niyo rin pinagmalaki yung pagkakahuli kay Tatay Digong, di ba? Dami. Pera ba ng taong bayan ang ginamit nila sa event? Hindi po sila amin. Malamang hindi. Yung event po na yun, sabi nga ni, sino ba nagsabi? Paandar lang yan meron nagsabi rito, yan, no? This is not entertainment, it is destruction. So sabi po yan ni Lechon, Dr. Tony Lechon. Hindi naman po yan na entertainment, destruction po yan. Kuya Bads, maaari po bang kasuhan ng mga nakaupo sa politika na nagsabing mali ang desisyon ng SC natin? Yan yung sabi ni ako, kung ako lang, hindi ako magkakaso. Sabi ni Yesesio, kakasuhan niya abogado naman siya. Yun po ang problema, no? Kasi siyempre pag sinabing kaso, mga abogado yan. Kung kinasuhan sila ni Yesesio, di yari sila. Yung online gambling hindi binanggit sa zona party, pati yung tariff. Di ba? Siyempre, basta makakasira sa kanila. Walang mutual boxing agreement. Tapos nagkaroon ng boxing schedule, tapos wala nagpunta kalaban, tapos may nanalo by default. Default sa basketball lang yan, ang winning by default. Dapat proud si BBM na na-meet niya si Trump sa wakas. Correct! Free wifi in your dreams. Ako nga, meron na Minsan, namamatayan pa Thank you, Doc Badong, sa pagsabi ng difference ng pangako at pangarap. Yan po. Ulitin ko po aalamin nyo muna kung yung bang pangarap ay yung sinasabi ay pangako ba o pangarap. No? Kasi po pag pangarap lang yan Maaaring hindi yan matupad. Iba po yung pangako. Pag pangako naman po, hindi rin matutupad. Pareho lang pala. Si Lolo Bukoy naglaho na parang bula. Kumusta na kaya si Tol? Tol, musta ka na Tol? Boss Buds, meron bang talagang boxing event na naka-schedule para sa pulis? Nagkataon na naghamon daw si Baste. Pinatulan agad ni Torre kaya present si John Vic Remulla. Kahit na ano pa po yan, ang naka-advertise po, Torre versus Baste. Kahit na po ano ang sirkumstansya, hindi po ako maano doon kung may pulis man doon o walang pulis. Wala po sa akin yun Ang sa akin po,
Ang main event nyo si Torre versus Baste. Pumayag ba si Baste? Yun po yung usapin dun eh. O alam nyo hindi pumayag, tinuloy nyo pa rin na yun ang pwede naman i-scratch yun eh. Yung magiging main event na yung susunod. Ganun po talaga sa boxing. May scratch na nagaganap. Shoutout OFW, Ireland, bus driver. Huwag nang pansinin yung boxing balik sa issue na pakinabang ng lahat. Maharlika Investment, PhilHealth Fund, budget insertion. Toto Duterte. Correct. Kablag. Tol, gala tayo sa China. Libre na namin pamasahe. May ibang senador na hindi sumusunod sa utos ng SC. Talaga matitigas ang ulo ng ibang Pinoy. Lalo na mga dilawan. Tigas talaga ulo niya. Si Ma'am Aquino pa lang eh. Ha? Nung tumatakbo yan eh. Nung tumatakbo si Ma'am Aquino, hindi raw importante impeachment kasi mga kagutuman, mga ganun daw eh. Dapat makontempt yan si Lorenzo Gadon ng Supreme Court, Doc Badong. Percy Sendanya at versus Shell Jokno, boxing match ang maganda. Customize ang mouthpiece. Boss Buds, kung magbo-boxing si Kong Tabi, dapat pasadya yung mouthpiece. Bagang lahat. Walang frontage. Isang Elias para sa mga talunan sa SC decision. Torre versus Bato na lang at pareho pang PNP chief. Ang laki ni laki na Bato eh, 'di ba? Laki ng katawan, parang hindi tatabla ng suntok ni Torre. Hindi binanggit ni BBM ang barko na nakabangga sa flood control project. Salang nyo si Tabi sa boxing, alam na desisyon one-sided. Natatawa pa rin ako sa mga one-sided eh. Gamitin ko nga yan. Isang Elias. Torre versus Bato na lang at pareho. Pabuti ng 1M subscriber ng Birada Aguila. Si Soto nagmagaling, butaw naman. Baka mga gat ng tenga yan si Jokno. Kung boxing match ni Tabi, magiging one-sided lang. Hindi na ako makapagpakape, nakalimutan ko password ko. Hanapin ko muna, sorry. Okay lang yun, Mr. Joyet. At least, ginalang ni Baste si Torre, di patol sa matanda. Ayan. Di ba? Ganun lang minsan eh. Sa akin, walang gumagala. Parang yata ako lang sa vlogging ang tumatanda na wala. Mas hindi ba alam ng tatlong itlog na SC decision become part of the law of the land? Dapat alam ni Keiko yan. Kasi abogado siya eh. Ganun talaga pag hindi ka na umaasa sa pagiging abogado mo. Huwag ko na sabihin kung sino inaasa. Kasi kasi siya politiko na. Kayo naman. Boss Bas, hindi ba alam na yan? Sir Badong, shoutout naman dito sa Davao City. Nanonood po ako. Wala talaga ang sona ni BBM. Puro pangako. Walang pagbabago. Hi, Pilipinas. Kailan makakalaalpas sa madilim na gobyerno? Salamat. Alam niyo po, lahat po ng bagay may katapusan. Yan lang po ang pwede nyong isipin. No? So, kulang po kayo. Punong-puno ng pangako, sona ni BBM, parang nangangampanya lang. Correct? Hindi pa tumutunog ang bell na left hook na agad si Tabi. Sir Bas, shoutout naman dito sa mga mananahi sa JYM Tailoring, Sabah, Malaysia. Mabuhay kayo dyan sa Sabah, Malaysia. Ang sama ng imahe ni BBM dito sa Sabah, Malaysia, Sir Buds. Kita mo? Torre versus Sir Bato, biggest mismatch yan sa boxing. Kung mangyayari yan, Doc Badong. Boss Buds, hindi nila tatamaan ng suntok si Tabi kasi susuntok pa lang. Kalaban, nakailag.
Boss Bats, naka-ready na yung Indom mo. Anong Indom? Ano yung Indomie? Sabah, Malaysia, lugar ni Dilim. Huwag ganun. Kayo naman, no? Umamin na si BBM na hindi niya kayang magawa sinasabi niya sa team niya, kaya nagrason na lang na ginagawa daw na ito para sa future. Swerte naman ng future, nagawa na ng paraan ni BBM. Kalimutan na ang boxing match, dapat ang naka-highlight na lang ay yung charity event. Yeah. Indomie pansit. Pansit. Oh, yung ano, yung hindi kasi Indomie tawag ko diyan eh. Bawang goreng. Goreng, may goreng, di ba? May goreng kasi ang tawag ko diyan eh. May goreng. Indomie pala. Mas masarap eh, di ba? Manghang eh. Baka Dilima, Malaysia. Hindi Sabah, Malaysia. Indomie is like Pansit Canton. Correct. Boss, mahirap kalaban si Kong Tabi kasi di pa kayo naglalaban, nakailag na. Sir, wala nabanggit na malaking project, puro micro lang. Correct. Boss, hindi, meron yung yung ni isang poste, wala pa. Bataan to Cavite ba? Bataan to Batangas. Masarap lagyan ng toppings na itlog. Saan po pala napunta ang pinagmamalaking 16 million na nalikom? Binigay na sa mga binigay na malamang sa mga nabagyo, na baha. Sabi ni Atty. Kaufman ay kung bibigyan siya ng chance na makausap si BBM, ay mag-request siya ng interim release ni FPRRD. Ibig bang sabihin ay umaasa na lang siya kay BBM sa interim release? Hindi po. Nakita ko po yung mga ginagawa ni may nire-request sila ng mga impormasyon. Kaya po niya pinatigil kasi may nakita siya na kung ano man yun, nakalihim pa eh. SONA, state of no accomplishment. Yeah. Bigay po natin yung kasi mahirap po yun eh. Kukontrahin natin pati sarili nating abogado. Mahirap po yun. Lumalaban tayo pati mga kakampi natin nilalabanan natin. Boss Bats, kung next year maghain agad sila ng impeachment ni BP Sara, anong unahin nila i-cater? Yung bang una? Alam niyo po, eto sabi lang naman nila yan eh. Dahil natalo po sila, yung sinasabi nila, ibig sabihin, kung ikaw raw ay kakampi ni BP Sara, uunahan mo lang daw yung tunay na complete. Pwede ba yun? Kakampi nyo yung secretary general, kakampi ninyo yung speaker. Pwede naman talaga kayong mauna eh. Diba? Hindi po usapin yung mauna-una dyan. Usapin niya ng gusto nyo pa ba? Kasi, ang binago ng Korte Suprema, dapat pag nagsampa kayo ng impeachment, may kaakibat na ng mga ebidensya. O yun nga pala tanong ko, bakit hindi nyo po kasuhan si BP Sara? Sa normal na korte, pwede naman siyang kasuhan. Di ba yun yung pinupunto ko kanina? Yung mga presidente kaya pinadadaan sa impeachment para makasuhan, para mapanagot. Eto po, pwede nyo mapanagot si BP Sara kahit hindi kayo dumaan sa impeachment. Ang problema, kung wala kayo ebidensya, kasi yung pagkakaiba po, eto na, tatapatin ko na kayo. Ang pagkakaiba po kasi sa impeachment court, hindi naman po kinakailangan na, political lang po yan eh. Pag bumoto kayo ng antay kayo BP Sara, iboboto nyo po na guilty siya. Pag kayo po ay pro BP Sara, iboboto nyo po na si BP Sara ay acquitted. Samantalang sa tunay na korte po, guilty dapat beyond reasonable doubt. Di ba? Yun po yun eh. Kaya kahit na walang ebidensya sila dito sa impeachment court, pwede. Pero dun po sa
sa tunay na korte. Sasampahan mo ng kaso si BP Sara, wala ka ebidensya, tokis lang. Dismiss agad yun. Dok Badong, hindi na pansit ang pampahaba ng buhay. Masamang ugali na. Kagaya ng ginagawa ni BBM at ng mga aso niya. Marami kasing inggitera. Inggitero. Mga inggitira. Mga inggitira kasi kayo ayon nga kay Diwata.